babae sa isang pamilya. At tulad nga noon, yung binabala ko rin ng tatlong anak kong lalaki, si Seo, si Charles, si Ren. Binala ko na sana may matuloy doon. Kaso wala. Yung una kong panganay, si Seo, ginawa kong seminarista. Kaso nakakilala ng magandang babae, hindi natuloy lumabas. Ngayon, titignan ko dito sa pangalawa, titignan ko rin sa pangatlo, kay Charles. Kung wala akong tumuloy doon, baka akong pumasok ng pagkabahay. Kaya di ba may late vocation naman? Katulad nito, late vocation na rin. Kinasasaya ko lang kasi talagang napakahirap ng sitwasyon natin. Kaya ngayon, gaganapin natin ang misa natin para kay Chong sa kanyang parang yung kanyang espiritu, kanyang kaluluwa, patuloy nating ilapit, lalo na sa ating Panginoon. Kaya manahimik tayo sandali, damin natin na ito. Mga kapatid, hindi na manawagan kay Jesucristo upang ang ating kapatid na yumaon, estudyante, ay pagkalooban niya ng awat kalinga. Panginoong Jesucristo, sa paghahain mo ng iyong buhay, para sa lahat, itinamalas mo ang pagmamalasakit at paglingap. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon Jesucristo, sa iyong pagkahimlay sa kamatayan, nakiisa ka sa aming abang kalagayan. Kristo, kaawaan mo. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesucristo, sa iyong muling pagkabuhay, pinatatag mo ang aming pananampalataya sa walang hanggang buhay sa kabila. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan mo tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga pagkakasala at patnubayan kabahagyan sa buhay na walang hanggan. Amen. Bilang pagbasa mula kay Job, verse 19, chapter 19, 23 to 27. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Job. Ang sagot ni Job, sana ang sinabi ko'y maitala at maisulat, at ito ay magawang isang buong aklat. At sa bato'y maiukit itong mga salita ko, upang sa habang panahoy mabasa ng mga tao. Alam kong di natutulog ang aking tagapagligtas, na sa aking magtatanggol pagdating noong wakas. Pagkatapos na maluray itong aking buong balat, ang Diyos ko'y mamamalas kahit laman ay naagnas. Siya'y aking mamamasdan at mukhang makikita ng sariling mga mata di ng sino mang iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dalangin ko'y pakinggan. Panginoon, aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Tingin mo, O Poon, ang aking dalangin. Tapat ka't matuwid, kaya ako'y dinggin. Itong iyong lingkod, huwag mo nang subukin. Batid mo nang lahat, kami ay salarin. Panginoon, aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Araw na lumipas, aking nagunita at naaalala ang iyong ginawa. Sa aking isipay kumuhit na bigla. Ako'y tumalangin, nataas ang kamay, parang tuyong lupa ang diwa kong uhaw. Panginoon, aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Nawala ng lahat ang aking pag-asa, kaya naman Poon, ako'y dinggin mo na. Ako ay umasa, sa iyo nagtiwala, na kung umumagay ipagmumulita, yaong pag-ibig mo na lubhang dakila. Tagon, Panginoon, aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Ikaw aking Diyos, ako ay turuan na aking masunod ang iyong kalooban. Ang Espiritu mo'y maging aking tanglaw sa aking paglakad sa ligtas na daan. Tugon, Panginoon, aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. second reading is one of the best. Gwen.
ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya pinagkait ang sarili niyang anak, kundi binigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya pagkakaloob sa ating lahat ng bagay kasama ang kanyang anak? Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang magpapawalang sala sa kanila. Sino nga ang hahatag sa kaparasahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling bumuhay at ngayon namamagitan para sa atin. Sino ang makapagpapahiwalay sa atin sa pamamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba, ang kapighatian, ang pag-uusig, ang gutom, ang kahubaran, ang panganib o ang kaba? Hindi. Ang lahat ng ito ay kanya-kanyang nating pagtatagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak po ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ay ang mga bagay sa mga darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kailaliman, o ang alinmang nilalang ay hindi mapaghiwalay sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na pinadaman niya sa atin sa pamamagitan ng Kristo Jesus na ating Panginoon, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Alleluia. Hallelujah. Mabubuhay kailanman. Sasaksiyan ko yung pagkamatay niya, yung paghihirap niya. Hindi ko man siya naalagaan ng gusto. Kasi kaapo na nga ako. Hindi man siya naalagaan ng gusto. Pero sa araw-araw nung nakikita ko siya dito, hindi ko siya malapitan. Dahil ganun siya yung dito ng ano. Hindi ko man siya nilalapitan. Hindi siya natiis. Pinupuntahan ko siya. Walang ano. Hindi ko siya naalagaan kasi hindi ko naman siya mabubuhat eh. Ayaw niya rin naman magpabuhat, ayaw niya magpahawak. Nung pagkamatay niya sa dad, nung ano, nag-iisip na siya. Pinatulog niya lang kami sa dali siguro 30 minutes lang yun. Napaalis lang kami. Ano, yung
si Ellen saka si Mark. Talaga, matinding away. Maawat si tatay. Ellen, wag. Huwag ka pa kayong dalawa. Sitigil kayong dalawa. Awat na tayo siya. Awat. Ellen. Tigil niyo yan. Tapos hindi maawat. Magsasaksakan pa. Tapos sabi niya tatay, Ellen, bago kayo mag-away, magsaksakan, bigyan mo muna ako ng pera. Kasi Ellen, napatugay, hindi niya malaman na matatawa o napatigil yung away nila. Pero ang lesson ko, may sense of humor siya. Lagi siya may presence of mind sa mga ganong sitwasyon. And then, about the pera, totoo yun talaga, nangihingi muna siya ng pera bago sila magkamatayan. Kasi yung pera yung kahit gano'ng kaliit, kahit sa $10, $20, tinatabi niya yun nung andun siya sa Australia. Tinatabi niya yun, hindi para ibili niya ng something para sa kanya. Hindi, para may maipadala siya, may maibigay siya, o maipasulubong sa mga anak niya at mga apo pagbalik niya ng Pilipinas. Kahit saan siya magpunta, anumang sitwasyon, at kahit nung naghihirap na siya, nag-uusap kami, ang concern niya ay para sa kanyang pamilya, mga apo hanggang apo-apuhan na maiiwan. Worried siya, paano na lang siya pag nawala na siya.